chapter na ito para maintindihan at maunawaan po natin ang mensahe na isipabatid dito sa atin. Una po, dahil na natin yung kalibugang anak. Dito po, makikita natin na siya'y nagkasala. Ano pong kasalanan? Yung nagawa na laban doon sa 10 utos ng Diyos. Alin doon? Out of the 10, alin doon? Yung pang-apat. Ano po yung pang-apat? Alam mo ang iyong ama't ina. So dahil isa pong malaking paglapastangan para po sa mga Israelita sa iyong mga magulang na humingi ka na ng mana. Buhay pa iyong magulang. Yung ako, halimbawa yung mga anak ninyo lumapit sa inyo. No, pa, kukunin ko na yung mana ko. Bako'y makapunasan pa ninyo. Di po ba? Doon panahon po yun, ito ang nagawang pagkakasala ng anak na ito. Kinuha na yung mana na kanyang matatanggap. Buhay pa yung kanyang ama. Naghirap siya dahil sa paglulustay niya ng mga yamak ito. Hanggang sa dumating na siya doon sa pinakapuntong mahirap na mahirap. Yung punto masasabi natin, dumating na siya sa pinakamahirap. Nandun na siya, nag-aalaga na siya ng baboy. At yung kanyang pinakain ay yung pagkain ng baboy. Yung baboy na may bawal, marumi, tinuturing kong marumi sa kanilang pong kultura. Maging tagapag-alaga ka pa ng tinuturing na marumi, abay, nung panahon ng baba ang estado ng buhay mong iyon. Pinapakita sa atin na yung estado ng buhay ng alibugang anak na ito, mula sa pagiging mayamang-mayaman, kung mayroon siya kari-ari ka na ng nakuha, ay lumagapak na. Para pag ipinapakita sa atin na ganito ang mangyayari sa atin kapag sumuway tayo sa Diyos. Ganito rin ang mangyayari sa atin kapag sinaktan natin ang ating mga magulang. Sa unay, magtatabasa ka pa ng kahit anong kaginhawakan. Pero sa huli, ang kapalaran mo'y lalagapak ka. Kaya hindi maganda talaga yung hindi ginagalang ang magulang. Para po ipinapakita nito sa atin, kapag magulang ang nilapastangan mo, ang maghihintay sa iyong kapalaran, pagkalampak, pagkabagsak, pagkakalog mo. Pero ito po ang maganda dito po sa ating pong Ebanghelyo. Dahil na po sa sobrang paghihirap nitong anak na ito, kaisip niya yung kanyang yung mga alila ng kanyang ama, ay na maayos. Samantalang siya ay naghihirap doon. Kaya nakapupo siya sa kanyang pag-iisip, ganito ang aking gagawin. Babalik ako at ikaw ang sasabihin ko sa aking ama. Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Nararapat ko lang o hindi na ho ako karapat-dapat at tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang po ninyo akong isa sa inyong mga alila. May script pa, di po ba? Pero sa palagay mo ba ninyo, babalik itong anak na ito kung hindi siya naghirap? Parang hindi, di po ba? Pero bumalik siya. It is somehow giving us that impression na kahit hindi puro yung ating intensyon sa pagbalik, tinatanggap pa rin tayo ng Diyos. Diba? Sometimes, we pray and we go to God for our different intentions. And sometimes our intentions and motivations are not that pure. Pero, tinatanggap pa rin tayo ng Diyos. Pero, ayaw rin ang trapo ng Diyos. Lagi-lagi. Ang dami natin pagkukulang, pero ang